Ran. Run. No, ran. So, eto na nga mga Hubby Bees, tahimik sa bahay today. Si Hubby Rai pumasok ng office. Si Ate Rose, masama ang pakiramdam. Pero alam ko nandito si Lindy sa bahay. And I wanted to take this opportunity kasi holidays naman at walang school si Lindy to do some tutorial para kay Lindy. Sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga striking na differences o pagkakaiba sa personality ni Ate Rose at ni Lindy is pagdating sa pag-aaral. Si Ate Rose, ayaw niya talaga, which I respect, and gano'n naman talaga. Iba-iba naman talaga tayo ng gusto sa buhay. Si Lindy, gustong-gustong mag-aral. At na-notice ko din yan kasi for example, dito sa bahay, like, let's say, sasabihin ni Ate Rose, Sir, nagluto ako ng egg. Sasabihin ko, Ate Rose, egg, hindi egg. Sasabihin ni Ate Rose ako, ay, ganun talaga yung salita namin, sir. Ganun si Ate Rose. Yun ang personality ni Ate Rose. Tapos, si Lindy naman, kung i-correct mo yan, like, sasabihin ni Lindy, Sir, may egg po. Sabihin ko, Lindy, egg, hindi egg. Sasagot yan si Lindy, egg. Ganon. Ganun si Lindy. Siya yung tipong pag i-correct mo or pag iti-train mo, gusto niya matuto. Ganon. So, it's different personalities and there's nothing wrong with having different personalities. Pero kasi natutuwa ako pag may nakikita akong passion na matuto at mag-aral. Parang gusto kong paglaanan ng oras na turuan. Kaya today naman, since nandito lang sa bahay si Lindy at holiday, gusto ko siyang turuan ng mga basic pronunciation exercises para mag-improve yung kanyang diction at pronunciation. So, eto na nga, si Lindy. Hi. So, today, dahil wala kang class, magka-klase ka. May kapatid. Kasi di ba sabi ko sa'yo, tuturuan kita para mag-improve yung English mo. Gusto mo ba mag-improve yung English mo? Gusto po. Balik tayo sa basic. Sa alphabet, merong vowel at merong consonant. Alam mo yung vowel? Apo. Ang vowel ay eto. Yan. Basically, ang vowels ng alphabet ay A, E, I, O, U. Tapos, yung mga letters na hindi vowels, yun yung consonant. Yung ating lesson today is mag-focus tayo sa vowels. Sa Pilipino, yung vowels na yan, kita mo? Sa Pilipino kasi, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U lang. Sa English kasi, hindi ganun yung bigkas. Ano po? Kaya yung Pilipino, pag nagbibigkas ng English na words, parang kakaiba, may accent, may ibang diction because yung ating alam lang is A, E, I, O, U. Kaya pag sinabi mo, for example, bag, ang Pilipino, sasabihin bag talaga. Diba? Bag, cat, ganon tayo because yun yung nakasanayan natin A, E, I, O, U. So pag sinabi mong mansanas, apple. 'Di ba? Apple, ganon. Pero sa English kasi iba. Sa English, dalawa ang klase ng vowels. Pwede siyang long at short. Can you say that with me? Long vowels. Long vowels. Oh, hindi vowels, vowel. Vowels, alam mong vowels? Yun yung chan mo. Yung lumalabas sa yung pupo. Vowel movement yun. Ang long vowels sa English, ganito ang bigkas. A, A, E, E, I, I, O, O, U. U. Oo. So, ganun yun ang long. Sa short naman, ganito. Mas mahirap to siya kasi medyo malapit siya sa Filipino na vowels pero hindi exactly the same. Sa English short vowels, ganito ang bigkas. A. Correct. E. E, E. E, Not E. E. E, A. Hindi O. A, A, I-drop mo lang to. Pa-O siya, pero pa-drop mo lang yung jaw mo. A. Mhm. A. E. E, E, A. Okay. Eto, pakinggan mo ha. Sasabihin ko sa Pinoy, sasabihin ko din sa English na short vowel. Sa Pinoy, A. Pero sa short English vowels, A. Iba siya. iba po. Kaya, pag sinabi mong mansanas, the proper short vowel A is apple. Sa Pinoy, apple. A. Apple. Iba. Dito lang tayo mag-focus muna for today sa A. Short and long A's. Ano nga yung long na A? A. Say it again. A, A. As in, A. A, Papunta siya sa I. So, A. A, Yes, correct. And then sa short is A. A. A, Kailangan marinig mo yung kinaibahan ng A tsaka A. A, Sa English, A. So, hindi A,
A. A. Natatawa ka kasi hindi ka sanay. Okay, practice natin yun. Ano nga yung long? Ang tunog ng long A? A. Na A. 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 Hindi A. 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 Correct. Very good. Ang short is? A. A. Artihan mo pa. A. Ganon. Practice muna. Short A. 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 Okay, very good, Lindy. Man. Man. Sa Pinoy kasi A talaga. Kaya tayo, man. The man standing, ganon ang Pilipino, the man. Pero that's not how you say it in English. It's man. Man. Ran. Ran. Oh, run. Ran. Ran. Pan. Pan. Very good. Can. Can. Ban. Ban. Fat. Pat. Oh, pat. Ang layo talaga ng fat sa pat. Pat. F. Isa din yun sa laging nagkakamali ang Pinoy. Ang P natin, ginagawa nating F lagi. Yung pink, nagiging fank. Fat. Fat. Very good. Can. Van. Oh. Ay, Ang, ban. iba na naman. B, naging V. Madalas din yung mali ng Pinoy. Ang B, nagiging V. Ano yon? Ban. 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 Oh, artihan mo pa. Open pa your mouth when you say aha. Ban. Ban. Rat. Oh, rat na naman. Ra. 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 Hindi ra. Hindi ra. Ra. Huwag mo i-apply yung Pinoy na ra. Ra. Ran. No, ra na naman. Ra. Ra. Minsan, hindi natin naririnig sarili natin. Sa utak mo, nakuha mo na siya, pero hindi mo pala naririnig sarili mo. I-record kita ha. Sige. Man. Man. Ran. Run. Ran. Yun pa lang. Rinig ko na. Iba. Pakinggan mo. Man. Ran. Run. Oh. Ay, Di ba? Sabi ko sa'yo, sabi ko ran, sabi mo run. Ran. Run. No, run. Run pa rin ang naririnig ko. Rat. Dapat mag-stretch to. Rat. Okay, balik ka sa man. Man. Correct. Can. Correct. Mat. Correct! Kuha mo na! Ay, narinig ko sa, ano eh, parang tama yung binibigkas ko, pero pagka, ano, parang narinig mali. Kailangan mo pinapakinggan yung sarili mo. Hindi lang yung basa lang, pero kailangan pinapakinggan mo. Kailangan lang i-practice para matanggap.